Kamakailan, ibinunyag ng isang kilalang diyaya sa US ang lihim na mensahe ni Elon Musk sa isa sa mga ina ng kanyang mga anak. Bago pa nailabas ito sa publiko, may mga konektado kay Elon Musk na nag-alok ng $15 milyong at buwan ang bayad para manahimik siya. Tinanggihan niya ang alok. Ganito nalaman ng mundo ang isinulat niya. Sa mensahe, nagsalita ang pinakamayamang tao sa mundo ukol sa posibleng apokalipsis at ibinunyag na sinimulan na niya ang paghahanda para rito. Mga kapatid, Tinatalakay natin ang taong gumagawa ng advanced na rocket at nag-develop ng teknolohiyang nagdugtong ng chip sa otak ng tao. Matagal nang nagbababala ng artificial intelligence ay maaari magbanta sa sibilisasyon. Kapag ang taong may ganitong kaalaman ay naghahanda sa katapusan, mahalagang pakinggan ang kanyang mga sinabi. Ipapapakita ko sa iyo mismo ang isinulat ni Elon Musk sa mensaheng ito. Sa huli, nais kong ihambing ito sa propesya ni Apostol Pablo na kamanghamanghang naglalarawan sa ating panahon. Mag-subscribe muna sa channel para matulungan kita sa iyong paglalakbay kasama ang Diyos araw-araw. Tara na! Ang babaeng nakatanggap ng mensaheng ito ay si Ashley Clare, isang manunulat at influencer na Amerikana na nagkaanak kay Elon Musk. Sa loob ng ilang buwan, nanatiling lihim ang pagkakaroon ng batang ito hanggang sa isiniwalat niya sa publiko na ang sanggol ay anak ng bilyonaryo. Dahil tinanggihan niya ang kasunduan, ibinigay ni Ashley ang mga mensahe at dokumento sa diaryo. Dito na ilantad ang mensaheng ipinadala ni Musk nung siya'y buntis. Parang mula sa, alam mo, napakahusay mong ina, dapat ka magkaanak pa. Dapat tayo magkaroon ng mga anak. Pero limitado ang oras ko. Biglang nabuntis ako at sinabi niyang kailangan nating gumamit ng surrogate. Nag-message siya sa akin. Sinabi niya, kailangan nating gumamit ng mga surrogate mother para magkaroon tayo ng isang lehiyon ng mga anak bago dumating ang apokalipsis. Nandito ang eksaktong sinabi niya, pero ikaw na ang magsabi. Nasa cellphone mo ito, kaya baka gusto mong tingnan. Para maabot ang antas ng isang lehiyon bago ang apokalipsis, kailangan nating gumamit ng mga surrogate mother. Anong ibig niyang sabihin? Sa madaling salita, sinusuportahan niyang magkaroon pa siya ng mas maraming anak gamit ang ibang babae dahil naniniwala siyang maaaring mas malapit na ang wakas. At may detalye na talagang kapansin-pansin. Hindi itinanggi ni Elon Musk ang mensaheng ito. Pagkalathala ng ulat, ang tanging ginawa niya ay nilate ang dyaryo sa social media. Ngunit di pinabulaanan ng ibinunyag ng nilalaman. Ngayon, may hindi bababa sa 14 na anak si Elon Musk mula sa 4 na babae. Kakaunti lang ang nakakalam na isa sa mga ina ng kanyang mga anak ay nagtatrabaho sa Neuralink, ang kanyang kumpanyang gumagawa ng chip para sa utak. Ipinapakita rito kung paano nagsasama ang personal niyang buhay at mahahalagang proyekto. Batay sa ulat, tinawag ni Musk na lehiyon ang grupong ito ng mga anak niya. Pero ang tanong, bakit parang determinado si Musk, isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa mundo, na magkaroon ng pinakamaraming anak hanggat maaari? Sinagot na ni Elon Musk ang tanong na ito. Ilang beses niyang binanggit ng pagbaba ng bilang ng mga kapanganakan ay malaking banta sa kinabukasan ng sibilisasyon. Dahil dito, naniniwala siya na dapat mas maraming anak ang mga tao. Pero ang mensaheng ibinunyag ng dyaryo ay nagpapakita na sa kanyang pribadong buhay, ang diskursong ito ay lampas pa at nagkakaroon ng tono ng pagkaapurahan. Hindi lang niya sinabing gusto niya ng maraming anak, kundi kailangan pa niyang umabot sa antas ng isang lehiyon bago dumating ang apokalipsis. Naniniwala si Elon Musk na posibleng may paparating na malaking sakuna at higit 10 taon na niyang inuulit ng artipisyal na intelihensya ang sanhi ng takot na ito. Isang beses, tinanong si Elon Musk tungkol sa kinabukasan ng artificial intelligence. Umagaw ng pansin sa mundo ang sagot niya. Sinabi niya na ang pag-develop ng teknolohiyang ito ay parang pagtawag ng demonyo. Inilarawan niya ang sitwasyon na parang isang tao na akala'y kaya niyang kontrolin ng puwesang siya mismo ang tumawag. Pero sa dulo, napagtanto niyang nawalan siya ng kontrol. Makinig kayo mga kapatid. Hindi ito galing sa isang pastor o sa isang taong kilalang nagsasalita tungkol sa katapusan ng mga panahon. Ito ay mga salita ng 2 lalaki na tumulong sa paglikha ng kumpanya sa likod ng ChatGPT. Pagkalipas ng ilang taon, naging mas direkta siya sa pagpupulong kasama ang mga gobernador ng Estados Unidos. Ayon sa kanya, tunay na panganib sa sibilisasyon ang artificial intelligence
At dapat itong regulahin agad. Bihirang may negosyanteng humiling na i-regulate ng gobyerno ang sarili nilang industriya. Kung ginagawa ito ng isang tao, naniniwala siyang seryoso ang panganib. At lalo pang lumaki ang takot na ito habang lumilipas sa mga taon. Noong 2023, sinabi ni Musk sa punong ministro ng United Kingdom na maaring dumating ang panahon na hindi na kailangan ng trabaho ng tao dahil kayang gawin ng artificial intelligence ang lahat ng mas mahusay kaysa sa tao. Pagkatapos, nagtanong siya ng isang tanong na hanggang ngayon ay wala pa ring sagot. Kung magagawa ng mga makina ang lahat ng mas mahusay kaysa sa atin, saan pa makakahanap ng saysayang tao sa buhay? Kahanga-hanga ang mga sagot na siya mismo ang bumuo para sa takot na ito. Una ay ang Neuralink, kumpanya niya na gumagawa ng chip para sa utak. Ilang beses nang ipinaliwanag ni Musk na pangmatagal ang layunin ng Neuralink ang symbiosis ng tao at artificial intelligence. Kung mas magiging matalino ang makina kaysa tao, ang solusyon ay pagsamahin ng tao at makina para hindi maiwan ang sangkatauhan. At hindi na lang ito basta isang ideya. Ang unang chip ay itinanim sa isang tao nung simula ng 2024 sa isang lalaking tetraplegic na nagawang kontrolin ng computer gamit lamang ang kanyang isipan. Mula noon, mabilis na umusad ang mga pagsubok. Ngayon, higit 20 kataon na ang may chip mula sa Neuralink at tumanggap ang kumpanya ng malaking puhunan para palawakin ang proyekto. Ang mga susunod na hakbang ay nangangakong may babalik ang paningin sa mga bulan at makakapagkomunika muli ang mga nawalan ng boses. May ilan na inihalin tulad ito sa mga himala ni Jesus, na para bang gusto niyang ipalit ang sarili niya kay Kristo. Ang ikalawang sagot ay SpaceX. Sabi ni Elon Musk, dapat manirahan ang mga tao sa higit isang planeta. Layunin itong dalhin ng tao sa buwan at sa hinaharap, sa Marte, upang may mapuntahan kung sakaling may malaking sakuna sa daigdig. Tinawag niya ang proyektong ito bilang paraan para masiguro ang kaligtasan ng ating uri. Ngayon, itabi niya lahat yan mga kapatid. Maraming anak para sa kinabukasan, chip para pagsamahin ang isip at makina, at rocket para lisanin ang daigdig. Plano ito ng isang naniniwalang malapit na ang wakas, ngunit di pa niya alam ang tunay na may kontrol sa katapusan. Pero may detalye sa kwentong ito na kadalasang hindi napapansin. Sa mga pamilyar sa kasulatan, kapansin-pansin ang salitang pinili ni Elon Musk. Sinabi niya, lehiyon. Ang salitang ito ay makikita sa Biblia sa isa sa mahalagang sandali ng ministeryo ni Jesus. Sa Marcos Kabanata 5 dumating si Jesus sa rehiyon ng mga Gerasenyo at makatagpo ng lalaking sinasapian ng masasamang espiritu. Nakatira siya sa libingan at walang makakontrol sa kanya. Nang tanungin ni Jesus ang pangalan ng espiritu, sumagot ito ng lehiyon dahil marami sila. Hindi ko sinasabing pinili ni Elon Musk ang salitang yon dahil sa siping yon sa Biblia. Ang mahalaga ay ibang bagay. Ang taong dating ikinumparang AI sa pagtawag ng demonyo, ngayon ay ginagamit na rin ang parehong salita mula sa tagpo ni Jesus at ng mga demonyo. Maaring nakataon lang ito, pero para sa mga pamilyar sa banal na kasulatan, mahirap isantabi ang detalyeng yon. Anong sinasabi ng Biblia tungkol dito? Nabanggit na ba nito ang panahon na puno ng teknolohiya at kaalaman sa ating kamay? Basahin natin ang nakasulat sa 2 Timoteo Kabanata 3. Alamin. Sa mga huling araw, darating ang mahirap na panahon dahil magiging makasarili at maibigin sa pera ang mga tao. Magiging arogante at palalo sila. Manlilibak sa Diyos. Magiging masuwayin sa mga magulang. At walang utang na loob. Hindi igagalang ang anumang banal. Walang malasakit at hindi marunong magpatawad. Maninirang puri sa iba at walang pagpipigil sa sarili. Magiging malupit sila. Kamumuhian ang mabuti. Pagtataksilan ang kaibigan. Magiging padalos-dalos, mapagmataas, at mas pipiliin ang kalayawan kaysa sa Diyos. Magpapanggap silang relihiyoso, ngunit itatakwil ang kapangyarihang nagpapabanal. Iwasan mo ang mga ganitong tao. Lagi silang natututo, pero hindi kailanman nakararating sa kaalaman sa katotohanan. Tingnan niyo mga kapatid, laging natututo pero hindi umaabot sa tunay na kaalaman. Tingnan mo lang ang panahon nating ngayon at makikita mong hindi pa naging ganito kadali ang matuto ng kahit ano. Ang artificial intelligence ay sumasagot ng mga tanong sa loob ng ilang segundo, sumusulat ng teksto, nagbubuod ng libro, at lumulutas ng problema.
Ngunit hindi pa natin naranasan ang ganitong kalaking kalituhan, pagkabalisa, at dami ng taong malayo sa kaalamang tunay na nagpapabago ng buhay, ang kaalaman tungkol sa Diyos. Si Elon Musk mismo ang patunay ng salitang ito. Napansin ng taong may pinakamalaking akses sa kaalaman na malapit ng wakas, ngunit hindi siya nadala ng lahat ng katalinuhan sa katotohanan. Ang sagot na nahanap niya ay isang lehiyon ng mga anak, chip sa utak, at rocket papuntang Mars. At may isa pang bagay na kapansin-pansin. Nang tanungin ng mga disipulo si Jesus kung ano ang mga palatandaan ng wakas. Sa Mateo 24, ang unang babala ay hindi tungkol sa mga digmaan o lindol. Sinabi ni Jesus na huwag hayaang malinlang ang sinuman, habil ang panlilinlang ay magiging isa sa mga palatandaan ng mga huling araw. Ngayon, kaya na ng artificial intelligence na gumawa ng mga video ng mga tao na nagsasabi ng mga bagay na hindi naman nila talaga sinabi, kopyahin ng mga boses, at lumikha ng mga larawan na sobrang totoo na halos walang makapansin ng pagkakaiba. Unang beses sa kasaysayan, may teknolohiyang kayang linlangin ang milyon-milyong tao sabay-sabay na parang mga tanda at kababalaghan sa Biblia na nagdadala ng panlilinlang. At ang pinakamalaking panganib ng artificial intelligence ay hindi ang mga robot na sumisira sa sangkatauhan gaya ng ipinapakita sa mga pelikula. Ang pinakamalaking panganib ay ang puwang na unti-unti nitong kinukuha sa puso ng mga tao. Ngayon, milyon-milyon ang lumalapit dito para malaman kung paano palalakihin ang kanilang mga anak, kung sino ang dapat pakasalan, anong desisyon ang dapat gawin, at sa mga sandali ng pag-aalala, dito nila hinahanap ang kaaliwan na dati ay hinahanap nila sa Diyos. Tingnan mo ito, paggabay, payo, at kaaliwan. Ipinapakita ng Biblia na ang mga bagay na ito ay sa Diyos, sa Espiritu Santo, at sa Kanyang salita. Kung may pumalit sa lugar na yon, nagiging Diyos-Diyosan ito. Kapansin-pansin, tila napansin ni Elon Musk bahagi ng problemang ito. Naintindihan niya na kapag ang nilikha ay gustong palitan ng may lalang, maaari magdulot ito ng kapahamakan. Dahil dito, binanggit niyang demonyo at apokalipsis. Ngunit sa halip na tumingin sa Diyos para hanapin ang solusyon, inilagay niyang pag-asa sa teknolohiya. Ayon kay Apostol Pablo sa mga taga-Roma, huwag tayong mamuhay ayon sa mundo, kundi hayaan nating baguhin ng Diyos ang ating isipan para makilala ang Kanyang mabuti, kasiya-siya at ganap na kalooban. Ang Biblia ay tumutukoy sa isipan na binago ng Diyos, hindi ng isipan na kontrolado ng chip o algorithm. Ang pagkakaiba ni Elon Musk at ng Kristiyano ay wala sa pagkilala na may malaking bagay na maaring papalapit. Naniniwala rin kami doon. Ang pagkakaiba ay nasa tugon. Habang naghahanap siya ng paraan para makaligtas sa wakas, ipinapahayag namin ang ebanghelyo dahil kilala namin ang darating sa wakas. Kaya, naway magkaroon ka ng karunungan at pag-unawa na gamitin ang teknolohiya bilang isang kasangkapan. At huwag mo kailanman hayaang kunin ito ang lugar na nararapat para sa Diyos sa iyong buhay. Walang makhinang nag-alay ng buhay sa krus para sa iyo. Amen? Ako si Pastor Antonio Jr. Kung nagustuhan mo ang video, ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at panoorin din ang mga video na ilalagay ko dito sa screen para sa iyo. Pagpalain ka ng Diyos.